Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dahil unang Lunes po ng taong 2017, ito umpisan po natin ang ating taon sa masusing investigasyon po ng krimeng dalawang bata po naging biktima ho dito. Nadamay ho kasi ang dalawang menor de edad sa Caloocan City matapos magkaroon po ng shooting incident sa lugar. Kung paano hinimay ng Kilos Pronto Crime Desk ang buong detalye, ito po panoorin po natin. Sa mga larawang ito na in-upload sa Facebook, makikita ang dalawang katawan ng babae na wala ng buhay at nakahandusay sa Phase 6 Barangay 178, Camarin, Caloocan City. Ayon sa nag-post na naturang mga larawan, biktima umano ng extrajudicial killing ang dalawang kababaihan. Pinaghinalaan kasi silang mga tulak ng iligal na droga sa kanilang lugar. Ngunit hindi lang pala sila ang naging biktima ng naturang pamamaril. Sa mga katabing bahay kasi, duguan at isinugod sa ospital ang 10 taong gulang na sina Lenin Bailon at si Allen Richmond Los Baños, 9 na taong gulang, kapwa residente ng naturang barangay at tinamaan ng mga ligaw na bala mula sa insidente. Ayon sa 69 anyo sa si Eduardo Albano, nakita niya raw kung papaano tumakbo papasok si Lenin at di kalaunay humandusay na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Nadinig ko na lang putukan at sunod-sunod. Nung sumisigaw nga ako, wag dyan, maraming bata dyan. Dahil itong lugar namin, puro bata. Pagdating ng hapon, nung pagsigaw yata ng misis ko, takbo mga bata, pasok na kayo sa loob. Nagtakbuhan, pero si Lenin yata, nandun yata. Napasunod sa mga bata. Nung isa nagsabi sa akin, nakita niya pagpasok niya, nakatayo, nakagano si Lenin. Nung pagtali ko dyan, lumabas siya, pag harap niya, nakita niya nakadapa na. Dagdag pa niya, tumutulong lamang sa kanyang asawang kapitbahay nilang si Lenin sa pagtutupi ng punda ng unan ng mangyaring pamamaril. Kaya si Lenin, mabait na bata yan. Nakakatulong na misis ko yan, pagtataytay nung mga punda, tupido, ganyan. Tapos hindi na malayo na misis ko. Mga oras na yun, misis ko nandiyan dyan. Nagtataytay. Ngayon nag-trim siya. Agad na naisugod si Lenin sa kalapit na ospital. Ngunit, dineklara rin itong dead on arrival dahil sa tinamong tama ng bala sa kanang kilikili nito. Bagay na hindi matanggap ng ama ni Lenin na si Rodrigo Bailon o mas kilala sa tawag na Rod. Ayon kay Rod, halos pagsukluban daw sila ng langit at lupa sa nangyaring ito sa kanyang anak. Tinanong ko yung anak ko, sabi, tatay, wala na si Lenin, bumigay na. Kaya doon ako nag-umiyaw, bakit nyo ginanyan yung aking anak? Nangangarap pa lang para maging guro. Sa loob ng 9 na taong gulang pa lang siya at magbe-birthday pa kako siya. Ng December 5, kinalunisan. Bakit nyo pinatay, pinaslang, at pinagbabaring? Malamping at mabait na bata raw si Lenin. At dagdag pa ni Rod, tumutulong pa nga raw ang bata sa pagkayod. May pagpatuloy lamang ang kanyang pag-aaral. Nakita ko yung pagtutupi, pagtitrim ng punda ng unan tapos ng kortina. Sabi ni Ate Erna po, pwede ko magtupi. At sa nakita ko talagang kumisang kapos kayo. Kaya yung munting barya nakapalit ng pagtutupi niya, binigyan ko sa ng pagkakataon kasi ang sabi niya, kaysa ako maglaro ng maglaro sa buong oras na yon, meron naman pala akong pwedeng magawa, pero may halagang kapalit. Ibig sabihin, pandagdag sa kanilang baon na magkakapatid na 7 mula sa college
high school hanggang elementary. Ibig sabihin, lahat na ng kapatid na nag-aaral, yun ang sinasabi niya sa akin. Yan si Lenin. Sa pagkawala ni Lenin, hindi lamang ang kanyang pamilya ang labis na naapektuhan, maging ang mga kaeskwela nito sa elementarya, nagpadala ng mga liham na tumutukoy sa kabaitan nito, lalo na pagdating sa ibang tao. Eksklusibong nakuna ng Kilos Pronto Crime Desk ang mga tagpo sa huling lamay ni Lenin. Dito, ipinabot ng pamilya niya ang pigating kanilang nararamdaman sa biglang pagkamatay ng biktima. Mensahe ko lang sa inyo, kailanman wala kaming inagrabyado dito. Kami ang inagrabyado. Kami ang inaaway. Nakikita niyo yung nangyari. Inosenteng bata. Itigil na, tapusin na. Para nung kasi, wag na tayong magkaroon ng agam-agam sa ating sarili. Pati mga anak nyo, pati mga apo nyo, pati mga kabataan dito na muli itong sasabog ulit. Samantala, isa pang batang nadamay sa barila na si Alden Richmond na swerteng nabuhay. Patuloy pa rin hinihilom at kinakalimutan na madilim na yugtong ito sa kanyang pagkabata. Habang ang hanay ng kapulisan ng Caloocan City nangakong magsasagawa ng malalimang investigasyon sa naturang insidente. Matapos idineklara ng Administrasyong Duterte ang mariing pagkondena sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kalinsabay nito ang pagdami rin ng mga bilang ng mga katawang parang kabuting nagsusulputan sa tabi ng mga daan. Ngunit ang isang masakit na bahagi ng pakipaglaban sa ipinagbabawal na droga, may mga buhay na nalalagas at nasasakripisyo. Okay, siguro Ben, pakinggan muna natin ang gagawing aksyon ng Caloocan PNP ukol dito sa nangyaring ito. Panuorin natin. Alam ko, mayroon ng report na tungkol doon. Parang ini-encourage na nila yung na mag-file ng parang complaint sa headquarters. Na-attend na sila. Ayun ang pagkakaalam ko. O madali lang pala, Ben, eh. Di ba ang importante lamang dito, dahil merong hong sibilyan na nadamay dito, siguro, i-amend lang. Lagyan siguro, based dun sa inyong investigasyon, dahil ito po ay bakbakan ito na sinasabi, vigilante group daw kontra ho dito sa mga drug addict. Nadamay lang. Yun, nadamay lang. Kaya napakahalaga talaga, Lex, ng blatter natin. Ano? Yes. Kapag medyo kulang ka dyan, kahit naman sa barangay, kapag hindi na kompleto, nagkakaroon ng sigalot tulad nito. O dahil baka siguro ang pamilya may hinahabol rin silang claim para ho dito sa dalawang batang ito. Kawawa naman.